All the highest respond, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. Church Lord, palapagan ang aming Diyos ngayon. May gabi sa tungkuling tuwing ng Diyos, so may gabi sa isang Diyos ka natin. Salamat sa gabi ng Diyos na itagaan tayo ngayon na mga saulong nasad sa adlaw ipapahulay, pinagis mga pagdaing pagsimba paghimay, pagpasalamat sa atong gabi ng Diyos. Isentro natin ang magkasingkasi sa mga pagdaing pagsimba paghimay, pagpasalamat sa atong gabi ng Diyos. Kung sa pagsugod mag-apat. Dalayon ni may mawala mga Diyos ang mulaan, tagiyas ang kinabi, buwas lang, kasyutan. Diyos na Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Pedro, Diyos na Islam, Diyos na Sangga, sa aming church. May gabi mga minamahal ako, Ama sa pangalan ng Jesus, salamat na Diyos sa higayon ni ang kihatag ka na mo kami mag-alaala sa sabat na Diyos. Pinagi sa mga pagdaing, pagsimba, pag-imaya, pagpasalamat kanino. Hinata Diyos, ikaw na sa mong tanawala, o kuha na yung Diyos sa mga papaghadlan at sa kaaway. Hallelujah. Hallelujah sa ang paligod na Diyos, o sa Diyos. Hallelujah. Ikaw gawa na Diyos, ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa Bible study, abundance mo gawa ni sa mga memory verse ng mga kanagaan hangtod sa closing prayer sa mga panimbahan ng Diyos sa liya. Bubuhay kami silang presensya, dihugi kami silang Espiritu. Gani kami ang Diyos, pamanahan mo po kami ang Diyos sa liya. Inata Diyos sa liya. Bisan tayo kami tapos sa Diyos sa mga pagdaing, pagsimpa, pag-imay, mag-salamat kini mo. Mag-awal din sa lang trono sa mong kasingkasing ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O buwasa kami Diyos, ikat sa mga taong datan, Espiritung datan. Yung nanagayang iapon isa Diyos ng matan, lamang madawat sa gaunang paan ng Diyos. All the highest respond, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ating ngayon, bilawin namin siya mag-lead sa praise and worship. Having praised the Lord at ang tayo na itong buhi, ulay ng Diyos sa mga joyful adorations. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Healer, God my Deliverer. Yes, yes, God my Savior, God my Healer, God my Deliverer. Yes, yes, praise to our God. Every word of
Every song I sing, I just want to bring glory to my King. I'm already inside for a salvation of storm. I'm already inside for a salvation of storm. So precious person, salvation, transformation, and so precious person, you are me, your loving grace. I'm inside you for a salvation of storm. I'm inside you for a salvation of storm. Yes, and you, Lord, and you, it's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you. I will praise you with all my mind. I will praise you with all my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's you, it's in you. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, it's in you. I know the rest in my soul. Here's blood covering my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is something to sing. I believe. I'll raise the banner. So Lord, stand in the guide. I receive mercy. I receive mercy. I need mercy. I need mercy. You lift my burdens. I rise to you. I'm dancing on this mountain to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer
Buhay namin noon ay nagdurusa. Pagkalimas sila ng masayang bulan. Si Jesus ay naglalaan. Maraming maraming Ligaya sa'yo'y muli. Ligaya ang usahan. Mga ngiti magkasalita. Pupurihin kita, Panginoon, sa'yo kabutihan. Dahil sa iyong banal na pagkakataon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na makatubay sa aking buhay. Mapalapot kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong banal na pagkakataon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na makatubay sa aking buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Idadaan sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na makatubay sa aking buhay. Patuloy kami pinag-ialay, pag-ialay sa Diyos sa buhay. Patuloy kami pinag-ialay, sabay-sabay. Pasasalamat at pag-ialay, pag-ialay sa Diyos sa buhay. Awitan pasasalamat at pag-ialay, pag-ialay, sabay-sabay.
You understand this is what I say. Love me, love me, my soul that's loving my soul. Sing and show me the distance. You understand this is what I say. Love me, in my soul. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. My head to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. Make me a vessel fit for honor, that I may shine for you as morning gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart and surrender. All that I hold dear, I give it to you. Purify my heart and make me holy, so I will walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to This is all I really want to This is all I really wanna do. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my
my shelter, tower of refuge and strength. All my breath, I want to praise wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Then I all that I am, never cease to worship you. Shout to Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Then every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, and sing. Power and majesty, praises of King. Mountains bow down, sings the Lord, and the sound of your name. Sing for joy and the Lord on your head. Forever I love you, forever I stand. Making your praise to the promise I am. Making your praise to the promise I am. In you. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you're God.
rest my soul in God alone. Oh, His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, oh, you are God. When the oceans rise and waters roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Himaya sa langit o sa lupa, matanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa tama, nga wala'y katapusan. O Diyos, amin mo ang umago. Lumubog himaya sa langit o sa lupa, matanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa tama, nga wala'y katapusan. O Diyos, amin mo ang umago. Ginoong Diyos ay umago sa tanan. Tapos kami ang tapos kami Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy
daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the Oh, guys, praise glory and our power, thanksgiving, and might belong to years with Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kapayapaan, pag-ibig, habag at awa, pagmamahal, kapayapaan, mula sa ating dakilang Diyos, magpapala, Desma sa atin sa gabi ito, mga minamahal. Amen? Shalom, shalom. Palapagan natin ang ating pag-ibig ng Diyos. Thank you, beloved Sutales, and thank you, beloved Mami, ating song leader. At salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan na naman tayo ng pagkakataon na tayo ay magtipon-tipon upang siya ay ating sabahin sa Espiritu at katotohanan po, mga minamahal. At salamat din sa kanyang paggabay sa tibok sa buong isang linggo. Salamat sa pag sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. At salamat din sa mga pagpapala, material at saka spiritual. At yan po ay napaka swerte natin na meron po tayong Diyos na gumagabay sa atin sa ating buhay na minamahal. Amen? Shalom, Lord. Palapakan natin ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa ating Bible study ng minamahal.
Ating pong balikan ang ating Bible study tungkol sa mahal na Panginoong Jesus. Buksan po natin ang ating mga banal na aklat sa Book of Matthew, chapter 1 po mga minamahal. So, dito po tayo, mag-aaral po tayo sa banal na salita ng ating dakilang Diyos sa ngalan ng anak. Book of Matthew, chapter 1 or kapitulo 1, versikulo 1 hanggang versikulo 18 hanggang 25 po mga kailangan. Balikan po natin ito dahil kailangan po nating laging matandaan ang pangalan na ibinigay ng Diyos, no? Na siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan mga kailangan. So, hindi po pwede na hindi natin malalaman ang katotohanan tungkol sa tagapagligtas. Ito po kasi ay basic mga kailangan. Kailangan nating alam kung anong pangalan ang italaga ng Diyos Ama na magliligtas sa atin. So, tungayan po natin mga minamahal. Ang pagkapanganak kay Jesus. Ang kapanganakan ng mahal na Jesus. Ang pagkapanganak. So, verse 18, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa magitan ng banal na Espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng panihid. So, ang Diyos kapag humili ng tao na magiging instrumento, no, sa kanyang kadakilaan, mga minamahal, dito malalaman natin, i-describe dito kung ano ang karakter, kung ang Diyos ay pumili ng kanyang lingkod. Mapagkakatiwalaan ba ito? Ito ba ay hindi ba ako mali si pagpili? Tama ba ito? No? Alam ng Diyos lahat yan. No? Kaya dito describe kung ano ang katangian mayroon si beloved Joseph. Anong nakalagay dito? Sinasabi dito, matuwid na tao. So, take note po mga minamahal. Isa sa mga babantayan natin ay ang kanyang katangian. So, siya ay matuwid na tao. Ginamit siya. Paano siya ginamit?
sa kanila, sila ang naging instrumento sa pagpapalaki, sa pagpanganak at pagpapalaki sa mahal na Jesus, ang tagapagligtas natin. So, ano kaya kung halimbawa hindi perfecto ang Diyos, hindi alam ng Diyos ang katangian ng isang tao at gagamitin niya bilang instrumento sa kanyang mga plano. Ano kaya ang mangyayari kung hindi niya alam ang katangian ng isang tao? Paano kaya lalaki ang mahal ni Jesus? Halimbawa, ang ginagawa ng Diyos ay masama. Hindi lumalakad sa katuwiran. Di ba? So, ibig sabihin, matuwid, mga minamahal. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman ikaw tatawagin na matuwid kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dito pa lang mga minamahal, alam natin. Yung mga isyo na binago na natin Jesus sa ang Sabat, wala ng Sabat, isang kasinungalingan mga minamahal kasi dito pa lang, hindi pa ipinapanganak ang mahal ni Jesus. Ipinagkatiwala sa Diyos doon sa taong matuwid ang magiging anak niya. So, alangan naman natin sasabihin natin na si Beloved Joseph ay hindi nangingirin sa Sabat. Matatawag kaya siya na matuwid? Kita mo mga may naman. At sasabihin ng mga anti-Sabat na binago, hindi na applicable yung mga alituntunin, yung mga kautos ng Diyos. Mismo ang mahal ni Jesus, sabi niya, di ba, sa ating Bible study ng nakaraan, sabi niya, hindi ako pumarito upang sirain ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Prophet Moses. Bagkos, naparito siya upang ganapin. Yan po mga minamahal. Salita ko yan ng mahal ni Jesus, siya ay nangaral na. Pero nung hindi pa siya pinanganak, pinagbubuntis pa lang siya, ipinagkatiwala siya ng Diyos sa isang taong matuwid. Pag sinabi mong matuwid, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang nagpapalagay ng mahal ni Jesus ay nag-o-observe ng Sabat. Kaya nga tinawag siya na matuwid na tao. Nag-o-observe sila ng Sabat. Kita mo niyo mga minamahal. Hindi ka tatawagin na matuwid kapag hindi ka nag-o-observe ng kautusan ng Diyos lalo na yung Sabat. Pero sabi dito, si Beloved Joseph ay isang taong matuwid. Mga minamahal. Kaya dito, pinaplano niya na hiwalayan si Mama Mary, si Beloved Mama Mary. Kasi nagbubuntis siya sa isip ni Beloved Joseph. Marumi, hindi mapagkatiwalaan. Siya ay taong matuwid. Kaya, para bang hindi naaayon, nauukol, hindi karapat-dapat na magiging siya isang husband ni Beloved Mama Mary. Ni Mama Mary, mga minamahal.
So, yan po mga pinamahal. No? Kaya palihim niya na pinaplano na hiwalayan. Pero yan ba po ay natupad? Ganun din po tayo eh. Kapag tayo ay sumusunod sa kalooban natin na bilang Diyos may pinaplano tayo, pero hindi natutupad na halimbawa mali, hindi kalooban natin na bilang Diyos, nababantayan niyo yan. No, kapag kayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, may mga plano na hindi natutupad kasi ayaw ng ating dakilang Diyos. No? Kaya dito, yung plano niya, ayaw ng ating dakilang Diyos. No? Kaya, hindi natupad, nahiwalayan niya. No? Yan po mga minamahal. Tayo, nagpaplano tayo. Marami tayong mga plano sa ating buhay, sa ating pag-aaral, kung ano ang gusto natin sa ating buhay. No? Unang-una na yung iniisip natin na hindi tayo maghihirap. Kaya, isa sa solusyon na kinagisnan ng lahat, at ito po ay sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung edukasyon, siyang kailangan, no? Upang unlad ang isang tao, upang mabago yung kanyang buhay, upang maging handa siya sa hamon ng buhay. Kaya kailangan niya ang tamang edukasyon. Yan po mga minamahal. So di ba, yan po yung gusto natin mangyari. No? Na tayo po ay maging handa sa hamon ng buhay, kaya tayo ay nag-aaral. Ganyan po mga minamahal. So may mga plano tayo. So yung mga plano natin, kapag yun ay naayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi ka pinapabayaan ng ating dakilang Diyos, at nagagawa mo at natutupad mo. Pero may mga plano tayo na hindi ayon sa kalooban natin dakilang Diyos, na hindi din natutupad tulad ng plano ni Beloved Joseph dito. Nahiwalayan niya si Mama Mary. So, yan po mga minamahal. Ngunit, ano nangyari? Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At nagsabi, Jose, na mula sa angka ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ito mga minamahal, maraming gumagaya nito eh. Kung nabuntis, hindi pa wala pang kasal, sinasabi, nabuntis dahil sa banal na Espiritu. Nabuntis ng Espiritu, mga minamahal. No? Yan po mga minamahal. No? So dahil dito, ginagaya. No? Nagkamali. Pero dahil nagkamali, no? Umibig at ibinigay yung kanyang sarili sa lalaki na hindi naman tapat sa kanya, nabuntis. Tapos, anong sasabihin? Marami kang marinig sasabihin na lalang ng Espiritu Santo. Mayroon, ako po mga minamahal, personal knowledge ko po, mayroon po mga tao na ganyan na nagsasabi. Narinig ko mismo. So yan po mga minamahal. No? Pero dito, totoo ito. Dahil ito yung pinatutuhanan at malalaman natin kung ano nga ang resulta. Hindi naman siya ordinaryong tao
dahil siya ay anak ng Diyos, nagpakatao, siya ay Diyos. No? Kaya, alam natin, dahil nangyari na ito natotoo yung mga sinasabi dito. Hindi po ito kwento-kwento lamang. So, yan po ang aming ano. So, ang hula kasi, ang ni David, no? Sa angka ni David, magmumula ang tagapagligtas. Alam niyo bakit hindi tinanggap ng Israel ang mahal ng Jesus? Kasi expected nila na ang darating na Messiah ay magliligtas sa kanila physically. Hindi nila naintindihan na ang kaligtasan na ibigay ng Messiah ay kaligtasan sa Espiritu, yung ating kaluluwa. Di ba? Yan po mga spiritual na kaligtasan, mga gano'n. Kaligtasan ng ating soul o kaluluwa. Yan po mga gano'n. So, expected na nila na darating yung Messiah na isang warrior, magliligtas sa kanila sa mga kaaway, mamuno, maging hari nila, yung Messiah. Yan yung iniisip nila pero nadismaya sila nung nakita ang mahal ni Jesus na hindi naman sila nagpapakilala na si Messiah, no? Yung kanyang mga disciples at yung kanyang mga apostles, sila yung nakakaalam, no? Kasi sila lang yung laging kausap ng mahal ng Jesus. Pero hindi sa ibang mga tao, no? Hindi sila nagpapakilala. Kung nagsasalita lang siya, malalim masyado at hindi maintindihan. No? Yan po mga ganawa. Tungkol sa pagiging Messiah niya. Yan po mga ganawa. So, dismayado sila kasi sinasabi nila, ito ba yung magiging Messiah na lampa, hindi marunong gumamit ng hindi matipuno, hindi malaking katawan, hindi warrior. Di ba paano tayo niligtas dito? Yan po mga gano'n. Kasi hindi nila alam na ang kaligtasan na dala ng Panginoon Jesus, ay kaligtasan ng kaluluwa sa tao. Hindi kaligtasan sa material. Kasi, nung creation mo namin mahal, di ba nung create ang tao ng Diyos, mabuti. So bakit siya magbibigay ng Messiah, ng isang warrior, na magliligtas sa mga kaaway na hindi naman dapat iligtas sa ganyan kasi dapat tayo ay magiging mabuti. Wala dapat masama. O sino bang bakit pa kailangan na magliligtas na mismo ang Diyos ginawa ang tao na mabuti at lahat ng bagay sinabi niya mabuti. No? Di ba? Pero sa ating mga gawa, kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, magiging masama tayo sa harapan niya. No? Yan po mga ganun. So kaya, binigyan tayo ng
tagapagligtas. No? Yan po mga ginagawa. Kasi naging masama ang tao. Lumayo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, ayaw nang sumunod sa Kanya. No? Yan po mga ginagawa. So, pero, hindi tagapagligtas sa pisikal, kung ano man ang mga kalaban dito sa mundong ibabaw, kundi sa kaluluwa ng tao. Yan po mga ginagawa. Ibig sabihin, mayroon kasing dalawang posibleng patutunguhan ng tao pag siya namatay na. No? Kasi hindi naman tayo forever dito. Mayroon tayong katawan, pero ito'y may hangganan. Pagkatapos nito, mayroon tayong dalawang patutunguhan. No? Kung ikaw ay mabuti, pupunta ka ng langit. Kung ikaw ay masama, pupunta ka ng impyerno. Yan po mga ginagawa. Kaya dyan po ang concentration ng Diyos. No? Kasi yan po ay mas mahalaga kaysa buhay dito sa mundo. Kasi ginawa na ng Diyos ito na lahat na, kumpleto na. No? Ang buhay sa mundo ay kumpleto na. Pero, yung buhay sa hinaharap, yan po ang hindi kumpleto. Kasi magdidepende po yan sa tao, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan po ang kumpleto. Kaya doon, ang concern ng Diyos, hindi sa material, hindi sa pisikal. Pero hindi ito naiintindihan ng mga Levita. Kasi lasing na lasing ang mga Levita sa kanilang sa karangyaan. No? Lasing na lasing sila dahil gumagawa sila ng mga tradisyon, mga rules, human rules na pabor sa kanila. At as if ito yung mga batas ng Diyos na kanilang pinapatupad. Pero yun pala yung mga kanilang mga rules lang. Hindi galing sa Diyos. Kaya yan po mga ginagawa. So, ayaw nila na tanggapin ang mahal na Jesus. Kasi materialistic sila eh. Material lamang kanilang tinitingnan, hindi yung kabilang buhay. Kaya nga ang Israel kung naman ay divided. Kahit ang Judah, divided po sila. Meron pong naniniwala ng life after death. Mayroon din hindi naniniwala ng life after death. Para sa kanila, kapag namatay ka na, nandiyan ka lang. Yan po yung tinatawag ng mga Sadducees. Sadduceo. Dalawa ang paniniwala sa Israel ng mga bago dumating ang mahal na Jesus. Pero sila po ay kaunti lang na faction na hindi naniniwala ng life after death. Sila po ay mga tinatawag na Sadduceo. So, sa ngayon, kung ano sila, hindi na natin alam. Kasi watak na ang Israel at nawala na yung Israel nga. Yan po ay
hindi na pure na Israel ngayon. Although may mga dugo pa rin sila na Israeli, pero hindi na yan sila tulad noon na pure talaga. Yan po mga minamahal. So kaya, kung anong plano ng Diyos sa bansang Israel, yung ngayon yung nabalitaan natin na nakipaglaban, nakipag-gira sa mga Hamas, Hezbollah at saka sa Iran. So, hindi natin alam ngayon kung sila ba ay Sadusiyo, sila ba ay Parisiyo. Pero dito sa history na nakasulat dito sa Biblia, mayroon pong dalawang faction. Naniniwala ng life after death at hindi naniniwala ng life after death. Ang mga Parisiyo, yun po yung naniniwala ng life after death. Ang mga Sadusiyo naman, yun yung hindi naniniwala na may buhay pa pagkatapos na tayo'y mamatay. Yan po. Kaya sa ngayon, hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa mga Sadusiyo. Kasi wala na tayong balita. Baka nilipol ng Diyos. No? So, yan po mga minamahal. No? Patuloy po tayo. So, pagkatapos ng pag-usap ang anghel sa verse 21, manganganak siya ng isang hindi pala tapos, no? Kasi salita pa ito ng anghel. Verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at pangalanan mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, tandaan po natin ito mga minamahal. Siguro sa lahat ng verses dito sa Biblia, ito lang ang hindi nila pwedeng baguhin na lagyan ng Kristo. Pero halos lahat ng mga Jesus, pinalitan na ng Kristo, pinalitan na ng pangalang Jesus Kristo. Pero itong, tandaan niyo po ito mga minamahal. Chapter 1 ng Book of Matthew, verse 21. Ito po yung laging sinasabi natin sa ating pangangaral. Kailanman hindi nila ito mababago kasi kapag baguhin nila ito, palitan nila ito ng Kristo o palitan nila ito ng Hesus Kristo, magiging wala ng kumbaga parang house show na, parang hindi na makatotohanan ang Biblia na ito, mga anak. So ito lang, itong versikulo na ito, ang nagbibigay ng liwanag sa Biblia po mga anak. Kasi halos lahat ng salita dito ay binabago at pinagawalang bisa, ginagawa. Pag hindi nila ginagamit at hindi ayon sa kagustuhan nila, sinasabi nila na Old Testament. Wala nang hindi na kailangan. Pati na yung mga kurso ng Diyos, sinisira nila, ayaw nilang sundin kasi luma na raw. No? Kaya may isang versikulo dito sa Biblia na hindi nila pwedeng pakialaman. Kasi kapag pakialaman nila ito, buong Biblia,
magiging walang kwenta. So, Mateo, versikulo 21, kapitulo 1. Tandaan niyo po ito mga minamahal. No? Yan po. So, ang pangalan na ibigay ng anghel ay Jesus lamang, hindi Kristo. Hindi Hesus Kristo. At wala kang mababasa dito sa Biblia na binigyan ng authority ng Diyos na palitan ang pangalan ng Mahal Jesus. Kaya nga, tayo sa habag at awa ng ating dakilang Diyos, tayo pinabalik sa ancient road o sa dating daan, no? Kasi nga iniligaw tayo, no? Ng dragon, no? Iniligaw tayo ng dragon. Yan po mga ito. So iniligaw tayo ng dragon. So pinabalik tayo sa dating daan or ancient road. No? Kasi napaka-importante mga minamahal na alam mo ang katotohanan. Yung kung ibinigay ng Diyos na pangalan, ibinigay ng Diyos nagkatawang tao na magliligtas sa iyo. Napaka-importante po na alam mo ang totoong pangalan. Kasi ang ating pong katawan ay recorded ito. Nakasulat yung ating pangalan ng ating dakilang Diyos sa ating DNA. Yan po yung mga research ng science, ng mga scientifico. God Almighty, nakasulat sa ating DNA, mga meron. Kaya napaka-importante yung pangalan na alam mo. Kasi, paano mag-work ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong katawan, kapag hindi naman tama yung pangalan na binabanggit mo. Yan po mga men. Kaya yung Jesus ay nagre-represent po yan sa pangalan ng Diyos na nasa DNA natin. Kaya nga powerful yan Jesus. Kaya nga kahit na, di ba, yung sid lang sa damit ng mahal na Jesus dahil sa kanyang panampalataya, yung isang babae na ilang taon na nagsalindugo, umipo lang siya. Gumaling siya. Kasi nag-interact sa ating katawan, ating panampalataya sa pangalan na ibinigay ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya powerful po yan. Kaya maraming gumagaling sa pangalan ng mahal na Jesus. Pagpagkan natin ng Diyos. Isa na po ako dyan, mga minamahal. Kaya kapag may mga pagsubok sa buhay, lagi kong sinasabi, kinakausap ko yung sarili ko, ako'y anak ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Diba? Jesus saves, Jesus helps. Jesus is the fountain of life. Yan po. Sa panahon ng karamdaman, sakit at karamdaman, banggitin mo lang yung pangalan niya. Ako mga minamahal, sa totoo lang, tinititigan ko lang yung pangalan na Jesus dito, yung may pula, nakasulat na pula. Sa mga may sakit,
na nanonood sa atin, sumasamba kasama natin sa YouTube, sa Facebook. Ito lang magpapayo ko, may kapangyarihan ng pangalan ng Jesus. Kaya titigan niyo lang yung pangalan na Jesus na pula, no? Mayroon po yan kapangyarihan. Subuko na po yan, mga minamahal. Subuko na po yan. Kaya dito, mga minamahal, hindi po tayo nabubuhay dito. Hindi po tayo umabot ng ganito ka tagal, no? Na hindi uminom ng mga anumang gamot na mabibili sa butika. No? Kung walang kapangyarihan na kasama natin, kung walang kapangyarihan ang pangalan ng Jesus, yan po mga minamahal, tandaan po natin. Hindi po ako makakatayo dito. Yan po mga minamahal. Kaya manalig kayo. Yan po mga minamahal. Ang pangalan ng Jesus ay hindi ngalan na ibinigay lang ng kung sino-sino, kundi ito'y nagmumula sa Diyos. Kaya ito'y makapangyarihan. At walang sinumang tao sa mundong ibabaw na binigyan ng karapatan na mabuhin ang kanyang pangalan. Dahil sa pangalan na yan, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, no? Sa magitan ng 4 na elemento sa ating katawan. Yan po. Kaya yung ating immune system, mga minamahal, yan yung doktor natin. Alam niyo ba, mga minamahal? Baka hindi niyo alam. Ang immune system ay magic. Ang immune system po ay magic, mga minamahal. Kung sakit at karamdaman lamang, maliban lang kung mabarilin ka, tatagain ka, hindi yan overnight magagawa ng pagalingin ng immune system. Pero yung mga karamdaman na hindi naman ganyan, no? Na pinutol yung ano mo, no? Kundi yung mga karamdaman na sinasabing mga malfunction ng ating mga organs, ng ating mga cells sa katawan, yan po ay masusolusyonan ng immune system. At kung kayo po ay naniniwala, parang magic po mga minamahal. Overnight or instant, no? Nawawala yung sakit mo mga minamahal. No? Dahil nakakunik po yan yung immune system. Bigay po ng Diyos yan. No? Nakakunik po yan sa kanyang pangalan. No? At nakakunik po yan sa ating utak. Kung ano po ang ating iniisip, ating panampalataya, pananalig sa Diyos. No? Nagpapunction po yan. Nagbuboost po ang ating immune system dahil sa ating paglilingkod sa ating natira Diyos, sa ating pananampalataya. Kung nakakarinig kayo na ini-encourage kayo kumain ng mga nag-boost, mga pagkain na immune system booster, wala pong panama yan sa pagpupuri at pasalamat ng dakila sa pinagdati ng Diyos. Number 1 na immune system booster ang pagpupuri at pasalamat ng dakila pagparangal sa ating dakila ng Diyos. Palapagan natin ang dakila ng Diyos. Kaya napakahalaga po mga minamahal na alam natin ang buong pangalan.
Kasi nakakulik po yan sa ating DNA. Kasi ang DNA po mga minamahal ay nakatatak ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hindi po makakakilos ang ating immune system kapag yung spiritual mo ay masyadong natatabunan sa material. Kaya dapat ibabalance natin. Ito po yung ating mga sinasabi ng iba man. Ibabalance natin ang spiritual at ang ating material. Huwag natin pababayaan ang ating material, ang ating spiritual. Pareho natin kailangan kumbaga 50-50. O mas mabuti kung kaya natin, mas gawin natin 60 yung ating spiritual. 40 lang yung material. Kasi napaka-importante ang spiritual mga minamahal. Ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Tandaan ninyo, nung ako ay hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kami hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang amin pong refrigerator ay halos mapuno ng gamot. Pero kami, nang naglingkod na sa ating dakilang Diyos, wala ka na makikita kahit isang gamot sa refrigerator mo. Kapag natin dakilang Diyos. Yan po mga minamahal kaibigan. Kasi tama yung pangalan na aming pinapapurihan. Yan po mga minamahal. So, napaka-importante po mga minamahal ang pangalan, totoong pangalan, at wala pong sino man sa buong mundo, walang tao, sino mang tao na binigyan ng karapatan na baguhin ang pangalan ng mahal na Jesus. Kaya kung kayo ay naniwala ng Kristo, pag-isipan ninyo. Yan po mga kapatid. Kung kayo naniniwala ng Jesus Kristo, pag-isipan ninyo. Yan po mga kapatid. Alam ko, mataas yung inyong mga pinag-aaralan. Magaling kayo. Pero, pinapabayaan ninyo ang inyong spiritual. Kaya kapag maningil na, ang kalaban ng ating dakilang Diyos, kapag siya'y ikaw ay dadalawin na niya, diyan ka na magkakaproblema. Kasi pinapabayaan mo ang iyong spiritual. At dapat alam natin na ang spiritual ay mas mahalaga kaysa material. Kasi ang material ay limited lamang po. Pero ang spiritual ay hanggang sa walang hanggan. Yan po mga kapatid. Tandaan po natin yan. Sana itong ating Bible study ay makatulong sa mga taong nais na maunawaan yung kahalagahan ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Verse 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki
tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel. Pinakasalan niya si Maria, pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa naipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan niya si ang sanggol ng Jesus. Oh. Ilang beses binanggit dito, Jesus lang, hindi Kristo. Hindi Hesus Kristo. Tandaan niyo po ito mga minamahal. Ito po ang magpapawalang saysay ng inyong pananampalataya ng Kristo, ng Hesus Kristo. Kasi Jesus lang po. No? Bakit sinabi dito ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos? Bakit? Sa ating panahon ngayon, applicable ko ba ito? Sa kanila lang kasi kasama nila itong buhay pang mahal ng Jesus, kasama nila ang mahal ng Jesus. Applicable ba yun sa atin ngayon? Kung literal ang pag-iisip, ang pag-interpret, sasabihin ng iba, no, applicable lang ito noon, nung hindi pa ipinako sa cross ang mahal ng Jesus kasi kasama nila. Hindi po mga minamahal. Ibig sabihin ba na ang kaligtasan na dala ng mahal ng Jesus ay para sa kanila lamang, hindi para sa atin? Ang kaligtasan po mga minamahal na dala ng mahal ng Jesus ay para sa lahat. Siya ay Panginoon ng lahat. At ang ibig sabihin ng Emmanuel, mga minamahal, na sinasabi dito, tatawagin siyang Emmanuel dahil kasama natin ang Diyos. Sa ating panahon ngayon, applicable pa ba ito? Yes. Kasama ba natin ang Diyos ngayon? Yes. Paano? Yung Espiritu ng Diyos. Ano ba Espiritu ng Diyos na tinuturo natin dito? Yung salita. Ayon sa book of Zacarias, yung minamahal. Doon sinabi ng Diyos na ang salita ay Espiritu ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. So, hindi po tayo nagsasagda dito na walang mga support. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin dahil itinanim ng mahal ng Jesus ang salita sa atin. Nasa atin ang salita. Kahit saan tayo, kasama natin ng Diyos. Kasi yung Espiritu na tinatawag na salita, Espiritu ng Diyos, ay itinanim sa atin, sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. Kaya nga, kasama natin. Tama ito, sinasabi, kasama natin ang Diyos. Dahil sa pamagitan ng mahal ni Jesus, ipinag-aral ang salita ng Ama. Yan po. At ipinasok ng Ama ang kanyang mga salita sa pamagitan ng mahal ni Jesus. No? Kasi, pinatunayan niyan sa pamagitan ng mga miracles and wonders na ginawa ng mahal ni Jesus. No? So yan po mga minamahal. Kaya kasama natin ang Diyos. Kahit hanggang ngayon, dahil sa salita. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Kaya huwag natin gawin
hindi makapuluhan. Kung ano man yung mga narinig natin na bumasa natin, lalo-lalo na yung mga kautusan ng Diyos, mga tuntunin, mga paalala na nagmumula sa sangalan ng Ama, nakasulat sa sangalan ng Ama, sa sangalan ng Anak, sa sangalan ng Espiritu Santo, yan po yung pinag-aaral natin. Yan po ang magbibigay buhay natin. Kaya, totoo, nakasama natin ang ating dakilang Diyos dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. Walang iba kundi ang kanyang mga salita. Yan po yung ating pinanampalatayaan. Yan po yung ating pinapaniwalaan. Yung kanyang mga salita. Yan po ang maganda. So, kung inyong i-picture out itong ating pinag-aaralan ngayon, sa bungad pa lang sinasabi ng matuwid si Beloved Joseph. Pinapatunayan na matuwid siya kasi sinunod niya yung panaginip. Biro ko naman, sa ating panahon ngayon, kapag nanaginip ang isang tao, hindi naman pinapaniwalaan. Pero dito, dahil masunurin ang ginamit ng Diyos, si Beloved Joseph, sinunod niya. Nung ipinanganak ang mahal na Jesus, pinangalanan niya Jesus. Kasi pwede hindi sundin kasi Jesus ang nakatakda. Jesus ang makapangyarihan dahil siya ang magliligtas ng bayan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi sundin. Kaya hindi pwedeng ang Diyos ay gagamit isang tao na hindi sumusunod sa Kanya. Hindi matuwid. Kaya ginamit ng tao ay matuwid. Yan po ang matuwid. Kaya kapag halimbawa, mayroong mga tao na leader ninyo sa inyong mga relihiyon at sinasabing ginamit sila ng Diyos, pero hindi naman sila matuwid. Hindi po totoong ginamit sila ng Diyos, kundi ginamit sila ni Satanas. Hindi Diyos ang inyong pinaglilingkuran, kundi si Satanas. Ang Diyos ninyo ay si Satanas, hindi ang totoong Diyos na may likha ng lahat ng bagay. No? Kaya, may wisdom po dito mga memang. Isipin nyo kapag kayo ay napabilang sa isang leader na hindi matuwid. Yung leader na yan ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Satanas. Awitan natin ang pinagay ng Diyos. You deserve the glory and the honor.
Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Kabutan. Dali ko ng mga Diyos ang wala ng Diyos ng Nabi. Magbuhat sila ang siya ng Diyos ng Ramos sa Sikog. Diyos ng Beth, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangran, Santo Church. May ibigin mga salamat sa Diyos sa pulong na matlimugan. Dilim tayo kinimulay ikaw ang itsus ang unang nagsangkasing ang kinimagamis o kinabibigyan siya. Mapadasin, mapalit ko ng kadugang sa salita. Matutog ka naman sa pagkikog makinig mo pagsulas ng kabukutan. Tuloy kami sa piling kumain, pag-isagay, pag-isbituay, tipong pamilya, tipong church, o sumatang sa palibot, ay kang pasagi ng Diyos. O ginawa ito Diyos sa Hallelujah, padali ka Diyos, mag-aayos sa mga sakit tulad masulman sa mga problema sa pinasal ng sakit tulad yan. Tungga mo mapag-aampo Diyos sa Hallelujah, ay kang pasagi ng Diyos. O ginawa ito Diyos nga, padali ka mag-anasig ka na, mag-alilikon ka na mo sa among mga pagdayan, pagsimba, pag-imayan, pagpasalamat ka ng mga Diyos. O kuha ang magubaghan ng buwan sa kaaway na sa katulad ka. Kita nagkada na kaya ang isa din yung pasalamatan. Lamang madawat sa kamunang bahan ng Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagkakita. So, nasagot tayo sa pagbibigay ng memory verse. Atong tawag si David Angel ang magbigay ng memory verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all thy heart and lean not on your own understanding.
In all your ways acknowledge you and you'll make the path straight. Surround my words, Lord. Do not surrender your dignity to anyone. Matthew chapter 7, verse 7. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be opened for you. Proverbs chapter 22, verse 4. Obey the Lord, be humble, and you will get riches, honor, and long life. Amen. Praise Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name. Jesus alone. Acts chapter 4, verse 12. Show us the word. Palagpapan sa Diyos. Salamat sa pagbilang Diyos. So, salamat sa kadaugan. Ihatag sa pagbilang Diyos sa pagbilang karon. Hinawatan ang pagbilang Diyos. Magbalik ka natin sa tubi, sa itong pagkatulog, o ibang matata sa kabuntag, sa Diyos kabuntagan, ng Diyos sa diskas sa katalag ng Diyos at kasakitan. Pagpadaan na natin ang pagbilang Diyos, tagwas na mga pinagawa, ayos ang spiritualitiyan, o mga tubag sa mga pagkampo, o ginamit na dasigon tagalunan sa pagbilang ng Diyos, o kampingan, proteksyon na. Amen. So, kita pagkapuol sa atong pagdaing pagsibagayman sa pagbilang ng Diyos. Bagos pagkaliglig ta, atong paningkamutan na adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, kanunay kita magdaing sa pagbilang ng Diyos. Amen. Siya ang atong dalampanan. Siya ang atong puso. Siya ang atong kinabuhi. Ato ng pirmi nga ibutang sa atong mga kasingkasan. Ang Diyos ang source sa tanan o ano sa natin. Walang tinanglan adlaw-adlaw sa pagkinabuhi, ato yun siyang simbahon dahil kung pasalamatan ni Maya. O sa closing prayer, ang inato ni Brother Vincent siya mag-iit sa closing prayer. praise the Lord, salamat malapiran sila sa gigil kami na dahil sa mga Lord, sa Lord sa mga pulong, mga talinungan, inakatarod po at isupin sa mga kasing-kasing mo, siyang pulong sa kagawin. Salamat Lord sa mga upang karasyang kinalangin sa mga restriction para magpadat ng gusto ng kalaw sa tugabi sa katalog sa pagkatalog sa sugod ko sa panibahon ko pa Lord o ginatutaro ko mga kagabay sa mga sa mga Pinoy o ginasututaro ko mga pasalusin sa mga
Ang sinumpang Panginoong Sus, ang Israel na palulong buhat sa kaaway kasama ng Disney. Please also repel kasama ng Disney, please utok kasama ng Disney, please pahamin kasama ng Disney, please kagatan ng mga pugan kasama ng Disney, please bubog mga buhat kasama ng Disney. Please mga organs, please kayasan kasama ng Disney. Sekretarian, please on kasama ng Disney, please bayan kiniplastik kasama ng Disney. Sige sa tungod ang Barcelona kasama ng Disney, sige sa mga musik Manilana kasama ng Disney, sige sa various years parasites kasama ng Disney. Ang umang pagmasiputan na kung nabating bikan sa ulo sa pagkakan ng kalumag ay mga pinag. Jesus said, Jesus heals, Jesus the fountain of life. Our dearest soul, my love, Jesus is our shepherd, provision at home. Thank you, Lord Jesus. All I praise, glory, honor, power, and thanksgiving belongs to Jesus. In the name of Jesus, we pray and praise God. Raja, the times and shout for himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.